Everything is political, Admar. So, political lahat ito. Kahit na nga desisyon ng ICC is political. Ano mangyayari yon na ang desisyon sa ICC ay based on possibility na possible na kung bibigyan ng interim release, possible na tatakas yung former President Duterte. Light rest, possible. Possible raw na ma-influence niya yung mga witnesses. Possible daw na maka-interfere siya sa proseso ng kanyang hearing. Alam mo, paano mangyari yan sa isang 80 years old? Pagpapahayag po ba ng boses ng taong bayan, kumbaga obligado po ba ang gobyerno na magkaroon ng pagbabago sa kanyang pulisiya? What do you mean? Opo, halimbawa, Pagbabago? opo, yung pagbabago po, yung kumbaga magiging parte sa kanyang public service, yung pagsasagawa ng pulisiya, kapag meron pong pagpapalabas ng mga hinaing ng taong bayan. Kumbaga sa isang gumagalaw na gobyerno, sa isang kumbaga parang hindi tiwaling gobyerno, obligado ba ang pamahalaan na magkaroon ng pagbabago sa kanyang mga pinapatupad na polisiya kapag naririnig niya yung sentimiento ng ating mga kababayan? At dito sa mga pangyayari ngayon, meron bang pagbabago sa policy making natin, Attorney? Okay. Let us start with the principle na lahat ng kapangyarihan, all powers that are being exercised by our chosen representatives come from the people. Sila kasi ang tao yung real sovereign. Sovereignty resides in the people and all government authorities from the people. Pinapahiram lang yan at saka ang pagpahiram dyan ay may period, limited period. Therefore, kasi ang may-ari naman ng kapangyarihan ay yung tao, dapat sila man ang, kaya nga to quote the most often quoted na statement ni former President Noynoy Aquino, yung boss, yung tao ko ang boss. Yan talaga kasi tayo, kung anong order ng boss natin, yan ang sinusunod natin eh. So, dapat sana, iyon ang expectation. Pero the moment ang pinapahiram ng may-ari ng kapangyarihan ay hindi na tumutupad sa kagustuhan ng may-ari ng kapangyarihan, siya ay parang traitor na. They already betrayed the trust of the people reposed on them. So, kung may betrayal yan, meron yang mga consequences. So, iyon ang talagang fundamental principle that governs our principle of representation sa republicanism. Kasi sa republicanism, meron yang principle of representation at saka renovation. Representation in the sense that the power is just lent by the people to their chosen representatives. At saka renovation kasi the people can renovate, can change sa kanilang mga chosen representatives. Now, kung gusto mong manatili, if you enjoy, and not only enjoy, but if you are parang truthful to what you promise, to what you pledge to the owner of your authority, dapat truthful ka, faithful ka sa kagustuhan ng iyong amo, which are the people. Opo, at alam natin na napakaraki po ang role naman, no, sa ilalim ng ating konstitusyon dito po sa mga kasundaluhan po, attorney, no. Inihahayag, hindi na ito bago itong mga protesta na ito. Meron ng mga mas malalaki pang kilos protesta na naganap, no. Ang mga Pilipino sa social media talagang umaga, tanghali, gabi, talagang ang mga komento hindi nawawala yung issue po ng korupsyon. Lagi nating naulit-ulit itong role ng kasundaluhan para sa pag-defend, no, sa taong bayan, para ipaglaban ang taong bayan. Pero
kamakailan lang po, nagkaroon po ng pagpupulong naman itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa AFP. At ang sinabi niya man dito, stand with me, don't let lies distract you. Kumbaga, ano po yung sinasabi ng konstitusyon po natin, attorney? Iyan po ba ay talagang nakatutok lang sa pagdepensa sa Pangulo, sa Commander-in-Chief niya? At saan po yung mas makapangyarihan sa pagkikinig sa boses ng mga Pilipino, ng taong bayan po, attorney? Yan, nakasabi yan sa Article 2, Section 3, I think. Civilian authority is at all times supreme over the military. Period. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yun ang sequence ng ating constitutional provision. So, civilian authority must at all times supreme over the military. Period. The AFP is the protector of the people and the state. Now, okay, Judge, of course, if you are the president, you want to convince the military na stay with me kasi I am on the right track. Now, judgment call naman yan ng military kung kanilang commander-in-chief ay nagsasabi ng totoo or hindi. I don't know how they will make that goal or judgment. Sa kanila na yan. Meron naman din silang dynamics dyan. Meron din, hindi naman sila mga robots. They are also intelligent people. They know, they are not deaf, they are not blind to what is happening to our country right now. At saka, they can also separate the truth from the lies. They have truth and they have lies. Alam naman nila yan, hindi naman sila, they are not restricted from reading news. In fact, they are not restricted from looking at their cell phones. May mga information dyan. So, sila ay pareho sa atin. Nakikinig din. Nakikinig, nakatitig sa mga pangyayari. So, give up to them what is the best for the country. Opo, kumbaga, sa tingin nyo po, itong ganitong pahayag sa pagtanggap, pag-interpret po, na, lalo na sa mga kasundaluhan, paano po kaya ito, sir, dapat i-interpret ng mga sundalo sa gitna po ng political tension ngayon sa ating bansa? Kasi lagi nating naririnig, dapat hindi maging partisan ang mga kasundaluhan. Pero sinasabi po na kung ano yung boses ng taong bayan, kumbaga dapat nandun siya para ipaglaban ang taong bayan. Ngayon naririnig natin yung sentimiento ng taong bayan. Attorney. As I said, these gentlemen and officers and gentlemen of the armed forces, they are bright, intelligent, well-informed individuals. They know, they can dissect all the issues confronting the country. Now, they also have this chain of command, meron sila mga principles dyan. But at the end of the day, I know that what they will be considering is the survival of our republic. They can't afford our republic to be disintegrated o parang destroyed. Yan talaga ang kanilang siguro pinag-iisipan. Ngayon, everything is fluid. Everything is dynamic. Lahat hindi ito, kasi itong mga pangyayari ay hindi ito ma-explain natin in engineering parlance na 1 + 1 = 2. Kung ito may mga in-anticipate natin na bigla lang may susulpot na mga factors na maka-change ng dynamics sa society. Like for example, I will give you an example. Yung about corruption ng yung itong flood control.
We didn't know the impact of it kung hindi yun umuulan at saka bumabaha sa Maguila. Doon na-expose dahil Presidente ay he was claiming, he was announcing to the whole world, to the country that ilang thousands yun of flood control na tapos na. Yung araw bumaha, so nakita wala pala. Kung mayroon man, cost pala ito sa substandard. So ibig kong sabihin, everything is fluid. May mga triggers yan eh. So, but at the end of the day, mahirap kasi natin parang pangunahin. Hindi, I cannot read the minds of our officers of the Armed Forces of the Philippines. They have their own way of thinking. Pero I still believe that what is in their hearts and minds is the survival of our republic. Opo, may tuturing bang ano ito? Itong pahayag ng Pangulo po na political, kumbaga palang political messaging at may limitasyon po ba? Meron bang sinasabi sa ating batas o konstitusyon na limitasyon sa pwedeng banggitin ng isang commander-in-chief? Kasi nga, ang sinasabi nga, ulitin lang natin na dapat hindi maging partisan, kumbaga. Pero sa pamamagitan nito, kumbaga kung susunod sila, magiging partisan sila. Kumbaga, paano may maintain yan na nasa neutral side itong mga sundalo, attorney? May limitasyon ba? Or meron bang palatandaan ito na itong ginagawa ng Pangulo ay kumbaga nakikita niya na parang nawawala na ba ng tiwala ang mga kasundaluhan na kailangang i-remind sila, attorney? It could be. Pero ang sa akin lang, I have belief, I have faith in the armed forces na ang gagawin talaga nila paano maprotektahan, paano ma-preserve ang ating republic. Kaya nga I have a high respect from them. As I said, pabalik-balikin ito, they are not robots, they are listening, they are studying, they are seeing anong nangyayari sa ating bansa. Now, siguro at the right time, they will make a judgment na kung anong ikakabuti ng ating bansa. Let's live up that to them. Kasi they know better. And they know, history taught us that the armed forces will do the right thing. Opo, lipat naman po tayo sa dito po sa habeas corpus po, no, na inihain po. May pag-usad na po dito sa hiling na ito, attorney. Unang-una po, ano po masasabi nyo rito po? Matagal nang hinihiling, matagal nang inaantay itong magiging desisyon or hakbang po ng Korte Suprema ukol po rito, attorney. Yes. It's a good development at saka may mga questions ang Supreme Court na pinapasagot that would guide them in the decision. Malaking impact ito sa ating bansa kasi mga scenarios dyan ang dami. Now, kung ano ang kahinatnan dito, it will define what country do we have. Ito maganda itong pagkataon nito, how would the Supreme Court make the decision regarding the power of the executive, yung lalo na sa ating obligation if there is any with the Rome Statute, kasi it cannot be denied na we are no longer a member of the Rome Statute, so dapat walang jurisdiction ng ICC. Now, yung pag-surrender ba sa ating former president is lawful? Was it an extraordinary rendition? Yun ang mga tanong diyan na pwedeng mabigyan ng linaw the moment the Supreme Court will make a decision.